So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po nga po, no, dapat na po talaga mangyari po ito. Na-arrestuin na po yung mga bobo at tanga na nagkakalat ng fake news sa Facebook. Oo. Kasi dumandami na po sila sa totoo lang eh. Dumandami na po talaga sila. Wala namang problema na magpahayag po sila sila ng kanilang saloobin sa politika. Pero napakadelikado po nang sila po bintang ng bintang na walang ebidensya. Ang delikado po dito, opinion na walang basihan. Ayun po yon. So ngayon, ano nangyari ngayon? O ito sabi ni Rimulya ito. NBI to hunt down those behind fake death reports on Rimulya. O di ba naalala nyo nung Pasko? Di ba nung Pasko? Nagkalat po ng fake news yung mga DDS na si Rimulya nga daw po nasa ospital at malapit nang mamatay. Kasama ni Akop. Gago, no? Kakapal ng mga mukha, no? Puta, parang walang mga espiritu itong mga hayop na to, di ba? O yan So ngayon, nasabi ngayon ng NBI, sige, iimbestigahan na namin. Hunt down, sabi hunt down. Ibig sabihin nun, uhulihin. Hahanapin. Kaya doon pa sa mga nag-post, binura pa nga nila ng iba eh. Nagbura sila ng post eh. Kasi mukhang huliin sila ng NBI ngayon. O sabi dito, National Bureau of Investigation Director Angelito Magno, si Magno na pala, no? Vote to run after those behind the false information that has spread in social media that said Ombudsman Crispin Rimulya has died. Patay na. Magno said the circulation of false information on social media regarding the alleged death of Ombudsman Rimulya constitutes and dissemination of fake news through information and communications technology. Yan talaga. Fake news po talaga to. Ang kakapal ng mga mukha gumawa ng fake news pag hinuli, pa-victim ang mga putang ina. Di ba? Okay. Working visit ako kasi tinan ko nga yan, Letteres, tinan ko nga yan. No? Tingnan ninyo, di ba? Ganyan po yung mga bobong mga DDS. Example, tingnan ninyo si Crisette at saka si MJ. Nung hindi pa sila hinuhuli ng Congress, nakakapal lang mukha gumawa ng fake news. Nung sila po tinanong sa Congress, nag-iyakan. Biktima daw sila ng panggigipit na kanilang kalayaang magsaloob ng kanilang magsalita ng kanilang saloobin. Pag itong mga bobong mga DDS po na to na nagkalat na fake news na patay na raw po si Boying Rimulya, pag yan hinuli po yan, mag-iiyakan po yan. Magpapag-victim na naman po yan. No, grabe naman itong administrasyon na to. Ganun pa yan diba? Ginigipit kami sa aming malaki pamamahayag. Tanga! Fake news yung ginawa mo, tanga! Boblax talaga itong mga buwaka ng inang to. No? Tinan nyo, di ba? Sigurado ako ngayon, naabangan natin itong mga kababayan. Dapat meron mapanagot. Di ba? Kasi po namimihasa po sila. Mamaya, magpapakita ko ng sample mamaya. So sabi dito, no? Such an act is a violation of Republic Act 10175. Yung cybercrime nga po ito, no? Which is within the jurisdiction of the Bureau to investigate the cited. Patay. Yung cybercrime mga kababayan na may hawak talaga dyan, NBI. The director issued the statement after Rimulya asked the NBI to investigate who was behind the spread of false information. Magno said the Bureau has long been assisting ordinary citizens with their complaints regarding misinformation, disinformation, and such other online libelous publication against them. Dapat naman pala. So kung nagagawa pala ito ng NBI sa mga simpleng mga tao lang, ba't hindi nila magawa kay Boying Rimulya? Well, sana magawa nila, no? Kasi kailangan pa ba talaga mag-complain ni Boying Rimulya para umaksyon yung NBI? Parang naman, di ba? So ito yung balita from Billionaire News Channel. Ano ba yun? Sige. Investigation says it is ready to act on request from government agencies following the spread of false reports online claiming that Ombudsman Jesus Crispin Rimulya had died.
The NBI said the circulation of fake news on social media constitutes a possible violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012 and falls under its jurisdiction. Ombudsman Remulla had earlier denied hospitalization rumors after a false narrative surfaced, claiming he was rushed to the hospital. He also clarified he has been doing well and has been taking care of himself. The Bureau said it has been assisting both government agencies and ordinary citizens in cases involving misinformation, disinformation, and online libel. The NBI added that it is also cracking down on the online sale and promotion of illegal and unregulated products, including food and medicine not approved by the FDA. The agency said these efforts are being done in coordination with the DICT, DTI, and DOH. And Oy, mga babayan ha. O, damay pala dito yung DICT sa pag-imbestiga nga po or pag-hunt down dyan po sa mga gumawa ng fake news. Alam niyo mga kababayan, yung DICT, malupit po yan. Si Attorney Aboy po yung ano dyan. Isa sa mga malulupit na ano dyan, na USEC. Yung si Attorney Aboy. Alam niyo ginawa ni Attorney Aboy mga kababayan? Pinasara niya po yung mga Facebook page na mga nagpo-promote ng illegal na sugal. Ito mga malalaking mga vlogger yun ha. Di ba? Mga malalaking mga vlogger to. Yung mga pinasara nga po ni Attorney Aboy. O kung itong mga malalaking vlogger po na to, talagang nagawa ng paraan ni Attorney Aboy dyan sa DICT. Ano pa kaya itong mga pipitsuging mga vlogger-vloggeran na nakakalat ng fake news ngayon dyan po sa Facebook. Sa Facebook po talaga maraming fake news eh. Oo. Kahit saan na naman pala talaga. Kahit saan talaga may fake news, oo. Ayun nga pala, palit naman po ng ano natin ng video po natin ngayon. Palit po, papindot po ng like. Oo. Kasi malaking tulong po yan, especially po ngayon na naka-shadow ban po ako ngayon, no. Okay. So ngayon mga streetwise, ito yung example natin. May example tayo dito eh. Ano ba yun? with initiatives to protect public health. Example, ba yan? Ay, nabura. Shit, nabura. Ano ba tayo? Wait lang, nabura. Oo. Wait. Yan. So ngayon, ito yung sinasabi ko nga na mga... Ito. Wait lang. So sabi ko nga kanina, di ba? Nagkalat po talaga yung mga bobo sa Facebook. No? Na parang nakahawak lang ng cellphone, gumawa na lang po ng ginawa na yung sarili ng video, pinost sa Facebook, so influencer na. O parang ito, pero tinan ito Ito DDS to eh. Tinan ito. Woman, Luestro, dapat ikulong din yan, magnanakaw. Ayan na. Ito, tinan yung tsura nito mga kababayan. Siguradong walang alam sa politika to. Pero nakahawak lang ng cellphone. Di ba? Makapal lang ang mukha na magpakita po ng mukha sa taong bayan. No, wala po silang pakialam kung peke ba o hindi. Yung mga sinasabi nila. Tingnan niyo to, tingnan niyo to, sample to, no? DDS to eh. Congresswoman, Luestro, dapat ikulong din yan, magnanakaw yan. Alam mo yung yung Bulacan, kinakawawa ng babaeng yan, gago yan, ikulong yan. Puring-puri yan kay Romualdez, puring-puri yan kay BBM. Yung pala, bilyon ng ninanakaw ng mga buwisit na yan, ikulong yan. O, di ba? Oh, when? Congresswoman, Luestro, dapat ikulong din yan, magnanakaw yan. Alam mo yung yung Bulacan, kinakawawa ng babaeng yan, gago yan, ikulong yan. Puring-puri yan kay Romualdez, puring-puri yan kay BBM. Yung pala, bilyon ng ninanakaw ng mga buwisit na yan, ikulong yan. Ah, okay. Oh, pala to. So actually, meron pa siyang video dito, hindi ko na na-save, no? Nang sabi niya nga, si Luistro daw po, nagnakaw sa Bulacan. Di ba Bulacan? Hanapin ko nga. Ito ata yun eh. Tinan ko lang. Ito ata yun eh. Para makuha natin, no? Saan ba yun? Ito. Ito ba yun? Yan, magnanakaw yan. Alam mo yung yung Bulacan, kinakawawa ng babaeng yan, gago yan. Bulacan nga. Bulacan nga sinabi niya. Bulacan nga, oo. Ito, Bulacan. Oo. Kasi pagkarinig ko, gulatan eh. Bulacan. So ito
Tingnan nyo. Okay. Bulacan. Oo. Congresswoman Luestro, dapat ikulong din yan, magnanakaw yan. Alam mo yung yung Bulacan, kinakawawa. Oh, Bulacan! Bobo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gagawa ng video, katangahan ang sasabihin. Nakapalan na ba ng mukha ang usapan dito? Bulacan! Alam mo, may pagkakataon siyang buran yung video po na to. Kasi minsan nagkakamali po tayo, di ba? Oh. Kasi ako minsan nagkakamali din po ako. Pag ako nagkamali ako, binubura ko po yung video ko. Oh. Ngayon, tinan nyo naman to, ito bobo po ito. Tanga-tanga po ito. Gumawa na ng video, sabi niya, kawawa daw po yung Bulacan. Anong kinalaman ng Bulacan? Kay Luistro. So, bobo nga. Oh. Papansin nga lang ang mga ganyan pa yung sample po ng DDS, mga kababayan. Ito po yung sample po na sinasabi ko sa inyo mga DDS nga po na gawa ng video, wala namang basihan yung mga komento. Oh, paano nangura ko si BBM? Anong ebidensya mo? Oh, puring-puri kay Martin Romualdez, anong ebidensya mo? Oh, di ba? Sitio Bulacan. May Sitio Bulacan ba? Sitio Bulacan, Batangas City. Bugok talaga no? Sobrang katangahan talaga. Example pa lang yan ha. Actually, marami po yan. Ano ba? Siguro ano ba? Ano bang gawin natin dito? Patulan ba natin yung mga bobong mga DDS? Siguro gagawa tayo. Siguro, ano ba maganda? Meron akong segment ng kada live stream po natin na dinidibang po natin ang kabobohan ng mga DDS. Maganda po siguro yun, no? Para ma-expose po yung mga DDS. Maganda siguro ano? Magla-live stream ako ng isang beses sa isang araw. Ang topic lang siguro kung gaano kabobo yung mga DDS. Di ba? Parang magandang atang topic yun, no? Di ba? Kita mo? Nakagawa pa ako ngayon ng idea dito dahil sa katangahan niya. So, yun mga kabayan, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa may mga congressman na nga daw po na gustong gumawa ng impeachment complaint laban nga po kay PBBM. So, kayo ba naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ko kanina? Di ba? Na what they call this, na nung panahon nga po ni Martin Romualdez is mas okay pa kumpara nga po ngayon. Kasi nga po, dati nga po, wala namang ganyan dati. Ngayon meron na ngayon. Di ba? Oh. So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba, kung ano pong masabi nyo pa dito. And then, syempre, di ba, pa-like, pa-subscribe, di makalabasan, pa-share na po ng content natin ngayon, no? Okay. So, next topic tayo, no? Next topic,